Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, ano ang status ng connection niya? So we have 3 groups sa reading na to. Group number 1, Magician card. Group number 2, The World. And group number 3, High Priestess. So have to use your intuition sa reading natin. Titingnan natin dito is yung status ng connection and feelings ng person sa connection nyo ngayon. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. Thank you so much sa mga nanonood ng mga videos na upload ko na dito sa channel ko. And kung gusto mo ng personal card reading from me, send mo lang ko ng email sa email address ko, larisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. And thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Thank you din sa mga nag-comment dito sa YouTube channel ko at sa mga nag-share ng videos ko. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa members ng Larissa Superstars. Super na-appreciate ko support nyo sa akin. And thank you din sa mga nag-request na readings sa mga nakalipas na weeks. Super nag-enjoy akong gawin ng mga readings nyo. Sana makuha mo messages na para sa'yo sa reading na to. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. Pag wala si person, sobrang namimiss mo siya. Pag nandyan siya, sobrang excited kang kausap siya, then alam mo may takot ka sa loob niya. Mamaya wala na naman to. Mamaya, ibablock na naman ako na to. Pagpagtila kita. Kasi connection mo is may excitement, may takot din, naghalo-halo na. Ibigay siya ng kulay sa life mo. Siguro in love ka sa kanya. Hindi mo lang masabi. Hindi mo lang maiparamdam sa person. Hindi mo lang maipakita sa tao. Medyo siya kasi something na tago. May tinatago. Piling mo din sa person, dami niya tinatago sa'yo. Dami niya mga sekreto sa'yo. Dami niya mga bagay na hindi sinasabi sa'yo. Ang pakiramdam mo, alam mo lang, yung tip of the iceberg. Hindi mo kilalang kilala si person ng malalim pa. Pero very interested ka makilala ang person. Hindi ko kilalang kilala ka niya. Kasi very open book ka sa paningin ni person. Like alam niyo yung work mo, habits mo, alam niyo yung interests mo, alam din niya yung standards mo. Medyo solid person ka. So, pero wala ka naman reason para itago mo yung mga bagay na yun. So, possible very open ka kay person. Sinasabi mo sa kanya yung mga bagay na gumugulo sa isip mo. At some point sa nakaraan, possible nagkaroon kayo ng medyo malalim na pag-uusap. Eh nakikilala ka ng person base sa mga nakita niya sa'yo. So kaya kanya i-describe it. Pag i-describe ka sa ibang tao, medyo magmamatch talaga dun sa ikaw as a person. Pero ikaw konti lang alam sa kanya. Pero umpisa pa lang, kahit matagal mo na siyang kilala, pero konting-konti lang yung information alam mo. Ito, Pentacles card din to ng work. So, possible may connection kayo ni person sa work. May possibility. At some point na feel mo si person healthy. Feel mo lang, ganda ng katawan ng person, healthy yung person, maalaga siya sa sarili, and feel mo napaka-active niya na person, dami niyang ginagawa, dami niyang pangarap. Feel mo yung focus ng person na sa future. May task ka naman na kaya ng person gawin yan. Hindi ko lang, ang dating para kang fan ni person, para kang umahanga sa kanya. Gusto mo siya makita na gawin yung bagay na magaling siya. Kung si performer siya, gusto mo siya talagang panoorin. Kung si very talented na person, gusto mo siya nakikita. Pinapakita yung talent niya. Tingin ko, deep inside, very proud and supportive ka sa person.
hindi mo lang more maipakita sa kanya. So, tinatago mo lahat yon. Ito yung you keep it inside. You don't show it. Gusto ng person sa'yo is your validation. Gusto niya sa'yo yung attention mo. Gusto niya makita na pinipili mo talaga siya. Think ko, nakikita ka ng person as a solid partner. May nakikita ka niya as very dependable, loyal, and devoted. So ito yung behind a man's success as a woman. Ngayon, kung same gender relationship, okay din naman. Kung na lang pumila ng role na gagampanan mo. Tingin ko lang, nakita ka ng person as very solid. Maganda ka maging long-term partner. Yung connection nyo na ngayon is very unstable. May ups and downs talaga. May times na wala ang person, may times nandyan. Very busy ang person. Possible siya more busy kasi sa'yo. And pakaramdam mo marami kayong mga opportunities na na-miss out. Like, marami kayong mga bagay na dapat nagawa, na magkasama, na hindi nyo nagawa. Bilang mo lang na-miss out may opportunity. Parang nawala yung opportunity. And wish mo ibalik yun. Yung kung present ang person sa life mo, then, pwede pa naman gawin yun. Pwede pa naman. Papakita lang dito na very flexible yung connection. Wala pa naman siyang label. So, at any point, pwede naman siyang mag-level up. Tingin ko hinihintay mo yung leveling up. Hinihintay mo yung moment na talaga sabihin sa'yo ni person that you are the person. Parang napanood ko sa social media. You are the father. Napagitila ko. Feeling ko lang, may something sa mga anak. Ngayon, kung may anak ka na pwedeng nako-conscious ka dito. Kung let's say, may anak ka and alam mo, hindi siya yung tatay ng anak mo. Let's say lang. Pwedeng ito yung bagay na nagsasabotahe sa'yo. Ito yung pinag-uugatan ng self-doubts mo, na takot mo na tanggap pa niya ako kung may anak ako. Like, tanggap pa niya kung may anak ako. Isa pang possibility kung nahirapan ka magkaanak, isa pa yun, na tanggap pa niya ako kung hindi ko siya mabigyan ng anak. Ay, gusto mo na talaga magkaanak. Gusto mo na talagang magkaroon ng anak. Nandun lang yung possibility. So, may mga bagay pa nakaka-apekto, something sa mga bata. Pwede yun din priorities. Like, kung may anak ka na, syempre, priority mo talaga yung mga anak mo. Mahirapan kang lagyan ng space or bigyan ng space ang person sa life mo dahil sa dami mong ginagawa. Ngayon, ang nararamdaman ng person sa'yo, lagi kanya iniisip eh. Kahit nag-iisip siya tungkol sa future, pumapasok ka sa isip niya. Kasi kasama ka naman doon. Mas mag-imagine niya yung future niya together. Imagine niya yung itsura niya pag magkasama. Mas marami siyang plano sa future, lalo na sa mga pagbili ng properties. So, isang possibility, ikaw yung mahilig bumili ng properties. Ikaw yung may mahilig sa mga pagbili ng lupa, or pangarap mo yan, makabili ka ng property or isang malawak na lupain, and then papatayuan mo ng something doon. Ang therapist card ng long distance relationship, malayo ang person sa'yo. So dahil magkalayo kayo, lagi nyo iniisip ang isa't isa. So iniisip ni person work, iniisip mo naman more yung family, yung budget sa family. Yung asawa mo tinatanong, kasi masawa ko kasi yan. Dilag ka niya iniisip kahit saan siya makapunta. Iniisip niya yung future na pag magkasama kayo, ano yung pwede mangyari sa future. Tingin ko nagkaka-anxiety ang person sa future na paparating. Kasi kung ikaw pipiliin niya, kailangan ma-secure niya yung future na yun. Tingin ko iniisip niya, kung nilayain ka niya maging official na partner, kailangan solid yung pupuntahan niya. Ayaw ka niyang dalhin sa kawalan. Alam mo yun? Ayaw ka niyang dalhin sa negative ba? Ayaw ka niyang dalhin sa kangkungan. Ano mo yun? Kasi alam niyo mataas ang standards mo, high maintenance ka na person, and mahal mo sarili mo. So, hindi niyo ma-imagine na kaya mo mabuhay na simple. Kung sasama ka sa kanya and dumadaan siya sa ups and downs,
Kasi nagbibuild siya ng business, may times na okay, and then may times na mababa. Kung mag-official kanya karelasyon, pwede madamay ka doon sa stress, mga ups and downs na yun. So sa time na to, medyo isin-separate ka niya. Parang inilalayo ka muna niya sa mga plano niya dahil gusto niya something solid na okay na bago siya mag-commit. Kailangan mo pag-aralan to. Kasi basta bang may interest yung person, mayroon siyang malalim na pagkakagusto sa'yo. May possibility na nakikita ka niya as long-term potential. And may dogs ka. Pagpila kita. And nakikita lang niya na as kayong dalawa, tingin niya magiging okay kayo pa magkasama. Open pa rin naman siya sa possibility sa future kung let's say hindi talaga mag-work. Open siya sa possibility na kung hindi talaga pwede kayo, willing naman din siyang i-let go. May very open-minded ng person. Ang para sa'yo is know your worth. Alam mo yan? Alam mo naman na magkala ka talagang lifetime partner. Yes. Claim it. Na swerte siya kung mapili ka niya. Kahit magkalayo ka ng person, napifeel mo yung energy niya kahit malayo siya sa'yo. Kahit magkaiba kayo ng ginagawa ngayon, kahit very busy kayo, dalawa, hindi naman kayo nawawala sa isip ng isa't isa. Tingin ko, inihintay ni person yung timing kung kailan pwede talaga kayo. So ngayon, nakikita niya yung future naghihintay sa kanya. Kung sabi yung future naghihintay sa kanya, marinisip niya yung financial na kalagayan niya sa future. Tingin ko pangarap ni person maging financially independent or maging mayaman. Feeling niya, deserve mo din yung ganong klaseng life. Yung life na maayos, yung life na hindi na problema sa pera, hindi na stress. Ngayon, kung magkaiba ka na status sa lipunan, let's say, mayaman ka kay person, possible may part kay person na insecure. Feeling niya marami pa siya kailangan patunayan. Feeling niya marami siyang kailangan gawin para maging deserving siya ng love mo na yun. So isang nagiging possible problem niya is financial and stability. Stability dahil hindi mo maramdaman na stable yung connection kay person. Dahil nandyan siya and then mamaya tatalikod siya. Pakaramdam mo, hindi siya nawawala talaga, totally nawawala, pero hindi siya super active sa life mo. So payo sa'yo, sa mga times na disconnected ka kay person, hindi mo siya nakakausap, wala siya masyadong time na binibigay sa'yo, focus ka sa personal growth, sa sarili mo. Huwag mong kalimutan yung sarili mo. Yes. Sabi nga, huwag nating habulin yung mga tao. Upo ka lang doon. And mag-trust na mayroong something sa'yo na nagugustuhan ng person. Ito yung piliin mo kung ano yung feeling mo sa heart mo na stable at makapagbigay sa'yo ng emotional safety. Buting ko naghanap ka ng solid partner din. At pag natagpuan mo yun, willing ka mag-stick sa tabi ng person. Maganda ko ng message dito. You have to use your intuition. Pwede mo makausap ka. Hindi ko tatanungin mo lang ako, nang gusto ba niya talaga akong kausapin? Yes. Kasi naiya nga siya. Basta ba gusto ko talaga niya makausap, hindi na niya talaga alam kung paano uumpisahan. Like, anong sasabihin niya sa'yo? Anong pag-uusapan niyo? Medyo naiilang siya na mag-open up. Dahil hindi siya yung tipo ng tao na nag-open up ng mga personal life niya. Medyo hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa'yo. Gusto niya makausap ka, gusto niya patuloy kayo magkaroon ng connection, ayaw niya maputol yung communication. So, makaramdam ka dito na may mga times nagre-reach out ng person. Kung matagal na kayo hindi nag-uusap, then, kakausapin ka ng person. Feeling ko ay nasa ni God si person sa'yo. Not necessarily yung project mo sa person, hindi naman. As someone na makapagbigay ka sa kanya ng impact sa buhay niya. Meaning,
malaki may tutulong mo kay person para maging open siya, matuto siya mag-trust, and kung feeling niya wala nagmamahal sa kanya, makaramdam siya ng love na yun na hinahanap niya. At kung feeling ng person wala namang nagmamahal sa akin, then ikaw yung person yung papakita ko ano yung feeling ng may nagmamahal talaga sa'yo. So, tingin ko meron kang lesson matututunan sa connection, may purpose kung ba't nagtagpo kayo ni person. Merong dahilan, hindi accident na nakilala mo si person. Meant to be na magtagpo ang landas yung dalawa. Marami kang lessons na makukuha sa connection na to mismo. Bigyan ka nakikita ko sa cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate ang reading sa'yo. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo na ako ng email sa email address ko, dalisataro@gmail.com, or pwede mo din ako i-message sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. And thank you everyone for being here. I'll see you again on your future reading. Namaste. Kung ito napili mong grupo, ano yung number 1 na mapapansin mo sa connection nyo? May malaki siyang kasalanan sa'yo. Bigay ako ng mga 3 possible na kasalanan niya para makapag-decide ka kung ito yung reading mo or hindi ito. Something to na alam mo na nangyari talaga. Isa sa pinaka-possible na kasalanan niya sa'yo is cheating. Pangalawang possible na nangyari sa connection is betrayal. Yung betrayal more betrayal ng trust. Like nagtiwala ka kay person yan. Na-discover mo na may iba pa siyang ginagawa. And then, third party. Hindi na siya basta cheating. Talaga may third party connection. May iba pang person na involved dito. Pwede isa, pwede 2, or 3 kayo. 3 kayo, like may person, then may 2 tao, or 3 talaga kayong pinipilian ng person. Bigay ko lang sa'yo kung ano yung sa tingin ko. Yung unang card kasi is cheating card ng tarot yan. 7 of Swords. Lumalabas yung sa reading kapag yung person, may mga bagay siyang ginawa sa'yo na hindi mo alam, na alam niya masasaktan kapag nalaman mo. Sabi niya dito, I couldn't let you get close to me. So sa time na to malayo ka sa person, iba sa yung person nasa malayo. Like nasa ibang bansa, or ikaw ang nasa ibang bansa. Ipakaramdam mo, hindi ka hinahayaan ni person mapalapit sa kanya. Hindi maintindihan ko ano ba talagang pumipigil sa kanya para maging malapit sa'yo. Feeling na kahit gusto magkarelasyon kayo, feeling mo hindi ka malapit sa person. Feeling lang na ang hindi mo kilala yung taong kasama mo. Hindi mo alam kung sino ba tong taong nasa harapan mo. Kung hindi ka pa nawawala ng pag-asa sa connection, lalo na kung partner mo to, may mga anak kayo, may parts na ayaw mo i-give up yung connection. Like, ayaw mo talaga siyang talikuran. May mga tao na chronic cheater. Alam mo yun? Chronic. Pag sa chronic cheater, yung happiness talaga nila yung ganon. Like, happiness talaga nila magpatalo-talo ng connection, magpalipat-lipat ng partners. Yung parang feeling na mauubusan ng tao sa mundo. Alam mo yan? Na hindi makatagal na 1 buwan na walang karelasyon. Namatay judgment. May mga taong ganun. Hindi nila kaya yung feeling na wala silang kasama. Na sumasipiliin pa nila na kahit hindi sila in love sa person na kasama nila, pipiliin nilang may karelasyon kasi wala. So, kailangan pag-aralan. Ganito ba nararamdaman mo sa person na pagkatapos ng connection nyo, tumatalon agad siya sa bagong relasyon? And then bumabalik. And heto na naman. Possible maranasan mo yun sa kanya. Maranasan mo yung umexit siya ng mabilis sa life mo. And then mamaya ayan na naman siya. Nagpapapansin. Na hindi mo na nga siya pinapayagan mapalapit sa'yo. Pero gumagawa na naman siya ng paraan para pansinin mo siya. Kung yung taong iniisip mo is someone na may pagka-player talaga, then kailangan mong tingnan, pag-aralan.
Sa time na to, gusto ng person na ipatunayan na inosente siya. Pero mahirap yun kung may evidence. Possible, tinatry ng person makalusot. Pag sa makalusot, like, gumagawa siya ng paraan para makita mo yung pure intentions. Alam mo yun? Like, kung ano yung kasalanan niya, mabura. Yung Six of Cups card niyang memories, marami na siyang naaalala magagandang memories kasama ka. Yung very innocent ka na person. Sa negative, very gullible, very naive. Sa negative, ngayon, ikaw ang pipili sa katitingin. Nakikita mo ba sa sarili mas gullible? Pag gullible kasi mabilis kang napapaniwala ng isang tao. Or nakikita mo ba sa sarili mo as innocent, parang bata? Hindi ka nakakakita ng negative sa sitwasyon kasi nakikita mo yung mga tao is innately mabait. Meaning, piling-pili mong tingnan na mabubuti ang mga tao kasi may masasamang tao. Tingin ko lang, pag masyado kang mabait, kasi mabuti, may tendency din na pwede kang maabuso. Pag hindi mo tinignan yung mga tao as kung sino talaga sila, ang payo sa'yo, tingnan mo actions. Kaya page of pentacles na yan. Tingnan mo yung evidence. Like, ano ba yung mga action na nagpapakita na may pagmamahal ang person? Manghanap ka ng mga ebidensya. Meron ba? Message na dito, I know I messed up everything. Maganda kung nagtitake siya accountability. Alam mo yun, yung kung nagkamali siya, inaamin niya, and then gagawa siya action para itama yung pagkakamali niya. Maganda yun. Kasi tao lang naman din tayo, nagkakamali. Maganda yung, alam mo na nagkamali ka, and willing ka na mag-suffer sa consequences ng mga pagkakamali. And ayusin, itama kung anong kayang itama. Page of Pentacles is an opportunity. So sa iba sa inyo, may opportunity pa. Pwede pa ayusin ang relationship. Kahit nagkaroon ng hindi magandang umpisa. I mean, kahit may mga nangyaring third party, may cheating na nangyari, nawala yung trust mo kay person, gagawin ni person lahat na makaya niya para mapatunayan sa'yo na nagbago na siya. Yung iba naman sa inyo, para siyang mauulit lang niya. And you have to use your intuition. Kailangan mo tong pag-aralan mabuti. Kasi kung paulit-ulit lang siya na gano'n, at sa point, pwede mapagod ka din sa nangyayari. Hindi ko yung connection mo kay person is may halong komplikasyon. Like, wrong timing, nag-meet kayo ni person, isa sa inyo may karelasyon na. Or, hindi kayo magkaroon ng time para matutukan talaga yung relationship. Magkalayo kayo, nahirapan kayo mapalapit sa isa't isa. May mga tao na, or sitwasyon na kakaharang sa inyo. The World card, pwede man siya tingnan, pwede ito yung mga tao, mga bagay, sitwasyon na nakaka-apekto sa relasyon. Hindi lang isa, pwedeng marami. Ang payo ng card, tingnan mo mabuti yung connection kung may potential ba talaga siya. Like, worth it ba mag-invest? Or better, maghanap na lang ng iba. Kung nakita ko ang Page of Pentacles, nakita ko siya si Peter Pan. Tinatawag na Peter Pan Syndrome. Yung person na nahirapan mag-commit kasi ayaw niyang bitawan yung ibang options niya. So, yung person, nakakaramdam siya na sayang naman yung ibang options, ayaw ko munang bitawan. So, malayo siya sa possibility ng gusto niya talaga mag-commit. Ang gusto niya ngayon is smart. Tingnan lahat ng options niya. Piliin ko ano yung pinaka-bagay sa kanya. Feeling mo nagko-compete ka sa ibang tao dahil kay person. Yung dating mabait ka na person, feeling mo ngayon, nagkakaroon ka ng hatred sa heart mo. More lang na-challenge ka, more naiinis ka at the same time. Natututo ka ngayon mainis sa ibang tao. Eh kung kilala mo naman sa sarili mo, hindi ka naman yung tipo ng tao na basta nagagalit sa ibang tao. Pakiramdam mo dahil kay person nagkakaroon pa ng inis sa ibang babae or inis sa ibang tao na dapat hindi naman maramdaman mo. Ito yung mabuti kang person para ka nagiging bad person dahil sa emotion na nararamdaman mo.
Parang feeling mo na may messed up ka niya internally. I know I messed up everything. So parang feeling na dahil sa sobrang pain na nararamdaman mo, feeling mo na broken ka inside. Minsan nangyari yun na pag nasaktan tayo ng isang karelasyon, parang tayo nagre-rebelde. Parang gusto natin gawa ng mga bagay na ayaw naman natin gawin. Like maglasing. Or kung third party, gumawa ka na rin ng third party. Kumbaga gumante. Kahit alam mong hindi makakabuti sa'yo. Ito yung parang ikaw na rin mismo yung sumasabotahe sa sarili mo. Example niya, kung nakita mo yung person na may kachat na iba, then nakakaisip ko, ako din, mag-chat din ako sa iba. Ganun. Parang siyang nagpapaselosan. Nagagantihan. Akala niya siya lang, ako din. Pati meron kang side na ayaw mo tanggapin, pero may side ka na very jealous, very possessive, and part in dark side mo na gusto mong patunayan na better ako sa kanila. Ang para sa'yo ng card, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. And kung anong failure mo sa love life, it doesn't define you. Kung nag-fail ka sa love, kasi nag-fail ka sa connection na to, hindi ibig sabihin, sira-sira na buong mundo mo. No. Isa lang siyang parte ng life mo. Hindi siya yung buong mundo mo. Pwede mo na rin siyang tingnan ganon, hindi siya yung buong mundo mo. So, may sarili kang life na kailangang harapin. Humahayaan yung failure mo, yung pain na nararamdaman mo sa love, unti-unting pumunta sa ibang mga aspeto ng life mo, like pati trabaho mo maapektuhan, pati mental health mo maapektuhan. Kailangan mo siyang bigyan ng boundaries na kung maayos yung ibang aspeto ng life mo, pilitin mo siya maging maayos. May yung personal problems mo, i-handle mo siya professionally, nandito ka lang. Hindi ka dapat maka-apekto sa mga ibang ginagawa ko. Hindi ko naman makakaya more. Kung dumadaan ka sa problema sa time na to, like mabigat yung pinagdadaanan mo sa connection, yung card na papakita na darating yung time na makakapil ka na wala naman nawala sa'yo. Kung bibigyan mo ng chance ng person, is a choice na kailangan mong gawin. Yung card lang papakita na very complicated yung relasyon. And yung person di makapili. Feel mo na competition mo yung mga tao. Or may mga iba kang competition na nandun. Feeling mo may something messed up sa connection. Like, para lang kayong paikot-ikot ng person. Maganda kong message niya sa'yo. We can still work this out. Sabi nila, once a cheater, always a cheater. Pag nagawa na nila isang beses na patawad mo sila, nagkakaroon na silang lakas ng loob. Sa heart nila na, nakalusot ako, ulitin ko lang. Ganun. Pero may mga tao din naman, may 10%, siguro mga 5% lang, or baka 2%. Maliit lang na percentage na nagbabago. Yes, meron din naman. Hindi lang mataas. Kaya mahirap siya. Pag cheating, para siyang biggest offense na pwede mong gawin sa partner. Kasi pwede mo naman siyang iwanan and then kumuha ka ng bago. Like, pwede mo naman siyang bitawan and then kumuha ka na lang ng bago. At least, hindi mo naman binaksak yung dignidad ng person. Kasi pag niloko mo yung person, para mo na rin siyang tinapak-tapakan. Para mo na rin tinanggalan siya ng reputasyon, ng dignidad. Parang tinarato mo na rin siyang basura. Matapos mo siyang gawing partner, parang basahan, tatapon mo lang siya. So, or nakakasira siya ng moral. Ang hirap pa namang i-build ng moral. Alam mo yung confidence ng person para mawawala. And then, slowly, i-build niya yung sarili niya. I-build niya yung sarili niya. Matapos yung makita yung sarili niya mukhang basahan. Titingnan niya yung sarili niya, hindi naman ako basahan. And then, unti-unti, itatas niya yung confidence niya. And minsan matagal bago mo maitaas yung confidence mo. Kasi alam mo sa pinakalikod ng isip mo na tinarato kang basahan ng isang tao. So, ang mahirap makarecover sa cheating. Sa traumatic experience sa tingin ko. Pero pag nalampasan mo siya, magkakaroon ka ng strength, lakas ng loob na hindi maikukumpara sa kung ano man meron sa mundo. Yes. So, pag na-build mo yung sarili mo after ng cheating, grabe, ibang person ka. Para kang top of the world. Kasi wala na kahit anong bagay sa mundo na to na makakapagpabaksak sa'yo. Pag nakarecover ka sa ganong klaseng experience. Kasi yun ay talagang total self-love. Pag na-accept mo yung nangyari and minahal mo pa yung sarili mo, napatawad mo sarili mo sa mga palpak mong decision,
mga maling decision mo, mga maling taong pinili mo, then yun yung total self-love na mahal mo ng sarili mo. Na kahit anong nangyari, hindi mo nakikita yung sarili mo as used item or second hand, mga gano'n. Ngayon, always naman, as a reader, payo ko yan bigyan ng chance yung mga taong deserve ng second chance. At yung mga taong hindi deserve ng chance, i-let go na. Buksan ang pintong, palabasin. Palabasin na yan. Ganun ka brutal. Makulit lang ako. We have to use your intuition. Pero wala na ako as sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And kung gusto mo ng personal ka reading, isama lang ako ng email sa email address ko, lanisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Super nahirapan siyang i-let go ang connection. So, this time lumalabas sa reading kapag special ka sa person. So, kung wala kayong pinag-uusapan, magkalayo kayo ng person, hinahayaan nyo na lang yung kapalaran or destiny mag-decide kung kayo ba talaga meant to be. Nakita ko ni person as Queen of Cups energy. So, very loving, very sweet, very gentle energy. And very beautiful. Iba yung dating ng physical appearance mo sa kanya. Unique. May something unique sa aura mo or sa face mo. Nahirapan siyang makita sa iba. May possible kang type niya. Yung ikaw as a person. Pag tinanong niya, anong type ng person? Possible pag dinescribe niya, ikaw dinidescribe niya. Pwede mo tanong kay person yun, ano mo yun? I-describe niya sa'yo ideal person niya. May part sa'yo nahirapan siyang basahin. Yes. Minsan hulaan ka ng person. Not necessarily pumupunta siya sa reader. Pero pwede rin. Pwede hulaan ko na rin. Perhaps niya nagpa-reading ka na talaga. Kung hindi masakit sa iba. Alam mo yan? Pero majority sa akin sa tingin ko. Kasi si The Star yan ngayon, ikaw nakakaalam. Marami naman akong na-readings. Ngayon, always naman, sa general reading, bigay ko sa'yo nakikita ko. Pero kung gusto mo ng personal ka reading, wala masama na mag-request ng reading sa akin. Yes. Kung gusto mo personal ka reading, send mo lang ako ng email. Sa email address ko, lanisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Ibigay ko na ba? Makalimutan ko. Hindi ko takot si person na makalimutan mo siya. Like, lagi nasa isip niya, yung mga memories ba namin, nakalimutan na niya, or nakalimutan na kaya niya ako. I think yung worst fear niya yun, hindi ka na namamansan, or hindi mo na siya minibigyan ng oras, or talagang nakalimutan mo na siya. So yung worst fear niya is kapag totally nilet go mo na siya. Like nakita ka na niya talaga naka-move on, nagkaroon ng ibang partner, naging masaya. Ngayon ko yun yung pinaka moment na maisip ni person. Nasayang lang yung opportunity, sayang chance ko. So hindi pa naman siya nawawalang pag-asa. Obviously the star is a sign of hope. So may pag-asa pa sa heart ni person na kung hindi ka nakikita ngayon, magtatagpo pa rin kayo sa future. In Four Pentacles card to na emotionally guarded ang person. Message na dito, we will be together again. Yes, sabi ko nga. Tinatago niya sa heart niya yung lahat ng memories niyo, lahat ng alaala niya tungkol sa'yo. Everything na naaalala niya tungkol sa'yo is nasa heart niya. And alam niya magkikita kayo ulit. Ngayon, may mga nagpupunta sa mga ganitong readings na pinopost ko na ang tinatanong yung taong nag-passed away. Ibigay ko lang. Meaning, yung tinatanong na person is wala na talaga dito. Ngayon kung ikaw yun, kung nandito ka sa reading and
ang person na iniisip mo is minahal mo and wala na siya dito. The message na sa'yo is kahit wala siya dito, kahit nahirapan ka i-let go ang person, nahirapan ka sa ending ng connection, hindi ka naman nawawala sa heart ng person. So, dalawa lang yan kung person mo nag-pass away, always naman may love siya sa'yo. Kung yung person mo nandito pa, ganun pa rin. Always naman, meron siyang hope sa heart niya na pwede pa rin kayo magkita. Hindi ko sa time na ito hindi kayo nakikita, wala kayong masyadong communication. Hindi mo alam kung nasa ng person. Or kung alam mo kung nasa siya, hindi mo alam kung paano siya kakausapin. Pinin mo lang ang layo-layo niya sa'yo. Iba sa yung pangarap niyo ang naglayo sa inyo. Like, sobrang taas ng pangarap mo or pangarap ni person na walang na kayo ng time talaga na mag-focus sa connection. Anong payo sa'yo? You speak to me through music. Kung nakakahiling sa'yo ang music, then yes, pagpatuloy mo makinig ng mga music na nakakahiling sa'yo. Pero kung naging very emotional ka, basta iwasan mo yung music na mga nagpapaiyak talaga sa'yo. Kung nahirapan ka lang, walang masama na makinig ng mga love songs na heartbreaking. Alam mo yun, yung mga masakit talaga. Pero kung nahirapan ka, walang masamang palitan mo yung choice of music mo. Pili ka ng mas maganda, mas upbeat, mas positive, or mas lively lang. Walang masama. Kung nang sobra ka na nahihirapan, like kung pumupunta ka na dun sa more mababa or low energy, like kasi lang hindi man ako nagda-diagnose, kasi nade-depress ka, mas makabuti sa iwasan mo makinig ng mga malulungkot na mga songs. So, mahilig ka sa songs, mahilig ka sa music, and hindi mo may connection kayo ni person sa songs. Basta may playlist ka talaga ng mga songs na dedicated sa kanya. Possible din napipil mo na may dinedicate siya na song sa'yo. Or meron kayong song talaga, love song. Ano mo yun? May love song kayo ni person. Hindi ko nakakal ko yung love song yun ni person. Yung message lang ng card is, love yourself and be gentle sa sarili mo kung dumadaan ka sa emotional roller coaster dahil kay person. Dahil sa mga ginagawa niya, dahil sa pagtalikod niya, dahil sa paging tahimik niya. Pwede mong i-prioritize ang sarili mo, well-being. Meaning, nahirapan ka sa connection, pwede ka mag-step aside muna. Let go mo muna yung connection and mag-focus ka muna sa emotions mo, sa mental health mo. Kasi mahalaga yun. Yes, sabi nga nila, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng isa pang tao. Pag mahal mo naman yung sarili mo, mas madadali ang kang magmahal ng iba. Tingin ko may love siyang person, pero hindi ito yung top sa priority niya sa time na to. Pero may hope siya sa heart niya na in the future, magkikita kayo, na ready na kayo. Umayos na lahat. Abot na niya yung the star. Kung ano yung pangarap niya. And mas magkakaroon kayo ng opportunity. Ang wish lang niya, sana hindi too late. Sana hindi siya mahuli. Sana sakto lang siya sa timing. Single na person, maging proud ka sa kanya. Sana proud ka sa akin. Ngayon kung ang pangarap ni person ang laki talaga, like ang taas. Mama, ang gusto kasi ng person ko ata sumikat. Then you have to use your intuition. Diba? You have to use your intuition. Hindi pinakasikat niya sa pinaka-heart niya is maramdaman niya na very proud ka sa ginagawa niya. Na proud ka sa kanya. Like kung bawal na pag-ibig to, let's say, love na hindi tinatanggap ng ibang tao, let's say ganun, gusto niya lang mapil na proud ka sa connection niya. And proud ka na siyang partner mo. Na kaya mo ipagsigawan sa mundo na proud ka na siya ang person mo. Wala masama na isikreto natin yung mga bagay na importante sa atin. Pero minsan, may times na nakakataba din sa puso ng taong mahal natin kapag
Proud tayo sa kanya. Starting ang point, mararamdaman mo yan na proud ang person sa'yo. Kung hindi niya nasabi yan sa'yo, proud siya sa'yo. May kung feel mo sa nakalipas sa mga panahon na parang wala kang halaga sa kanya, gusto lang niyang sabihin sa'yo na very proud siya sa'yo. Kung ano man ang ginagawa mo sa life ngayon, ano man yung mga naabot mo, achievements mo, or kung ano man yung mga narating mo, very proud siya sa'yo as a person. Hindi ko nagkakaroon ka insecurity, yung mga times na insecure ka sa connection. Binibigyan lang kita ng nakikita ko. Star, bituin. Yung bituin na yan, yun yung bituin walang ningning. Mga panlaban niya sa mga barangay. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Kay Sharon yun. Kasi ang message ng song, ipagpapalit na yung kasikatan para doon sa person. Parang ganyan ko siya naintindihan na. Based lang sa pagkakaintindi ko sa song. Nasikat siya na person na. Pero hindi siya na iwanan yung kasikatan niya para doon sa person na mahal niya. Possible marami sa inyo ganito yung nangyari. Person na gugustuhan mo is very popular. May iba famous. Ngayon, alam mo yan. Possible kung nandun siya sa kabilang slide, siya yung kilala, siya yung sikat, siya yung popular. Gusto niya lang sabihin sa'yo na may mga times sa life niya, naisip niya yun na yung love is more important than fame. Alam mo yun? Mayroon makipag-date ang sikat na tao kasi puro tago. Mapagtila kita. Think ko lang, parang ganyan ang love story niya. Very controversial. Na kailangan niyo magtago, kailangan niyo sikreto, kailangan wala makaalam. Kasi pupipiyastahan kayo ng mga tao, pagchichismisan kayo, and ikaw nakakalam bakit. Message lang ni person sa'yo, sana proud ka sa kanya. Sa lahat ng mga ginagawa niya. Kung ano man yung mga adhikain niya, kung ano yung mga ginagawa niya. Sana maintindihan mo na may mga bagay siya kailangan gawin kasi sabihin niya ito yung purpose niya. Ito yung kailangan niyang gawin. Pero wala na ako as sa reading. Group number 3. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. I'll see you again on our future reading. Namaste.